Another bento baon for Ate Indy. For the lunch, eto medyo na-excite nga si Mami Beth dahil may bago tayong gagamitin. Anyways, naglagay muna ako dyan ng extra kanin dahil magmumold tayo sa rice. At gagamit ulit ako ngayon ng beetroot powder para maging makulay ang buhay. Isa rin kasi talaga sa nagpapaganda ng pagde-design natin itong pagkukulay ng kanin. And natural food coloring nga pala ito kaya safe at healthy para sa mga kids. Madali lang naman ang paggamit, tutunawin lang yan sa mainit na tubig at tansyahan naman sa paglalagay sa kanin. And so far sa paggamit ko nga neto hindi pa naman kami napapanisan ng kanin. Sa gagawin ko namang design ito, naisip ko na nga gamitin itong donut shape na rice molder. Naisip ko nga dito half muna yung white rice tas half naman yung color red. Para tuloy nagmukhang Pokemon ball. Hindi yun yung design natin for today's video pero idea na rin sa ibang mami na gustong gawin yon. Lalagyan na lang ng design sa gitna at Pokemon ball na yarn. Dito naman sa pangalawa, inubos ko na nga yung kulay pula na rice at dinagdagan ko lang ng puti dahil kinulang na rin. Wala nga akong karakter na ginagaya ngayon, naisipan ko lang tong gawin. Mga cute si baon nga lang ang peg natin sa ngayon dahil dun natutuwa si Ate Indy. At para maging cutesy nga ang design, ito gagamit tayo dito ng edible rice paper stickers. Pinili ko talaga itong design na may cute na mga emoji. Bali ginupit ko nga lang yan para matanggal yung kulay puti. At para ma-adjust ko rin yung paglalagay niyan dito sa minold kong rice. O diba mukhang goodbye Nori na nga muna ako sa ngayon dahil mas madali nga itong gamitin. Mas sisipagin pa ngang gumawa dahil hindi na nga time consuming sa pagde-design. Naisipan ko na nga rin lagyan na itong mga kamay na food pick. At ayan, nakakatuwa dahil saglit lang meron na akong cute na design. And for the ulam naman, mapapasarap talaga ang kain ni Ate Indy dahil chicken at vegan longganisa ang request niya. At pag ganyan talaga ang ulam ni Ate Indy, hindi pwedeng mawala itong Japanese mayo. Yan lang talaga yung gusto niya at ayaw niya talaga ng lasa ng ketchup. And for the final design ito, mag-a-add pa tayo dyan ng mga cute na food pics. Natuwa talaga ako ngayon dahil hindi na nga ako mahihirapan pang magupit ng nori at mag-design sa mukha. Madali na nga ang pagde-design ko ngayon. For the snack naman ni Ate Indy, simpleng baon nga lang ang pinapa-prepare. Pag ganito lang, bawian naman natin sa ganda ng preparation. Nilagyan ko lang netong orange na paper liner para makulay pa rin ang buhay. Bread pan nga lang at prutas daw ang kanyang pang snack. Paparami na rin kasi yung kain niya dito bago umalis at during snack nga minsan hindi pa daw siya gutom. At pag naparami naman daw yung lagay ko sa snack niya, yung pang lunch naman ang nahihirapan siyang ubusin. Lagi rin kasi siyang may milk at mabigat na nga rin yan sa tiyan. At ayan, tapos na naman tayo sa isang bento baon serye. At kung nagustuhan niyo tong video na to, follow niyo na rin kami for more bento baon ideas. Ang sticky. Ang sticky po, mami. May lasa? Wala. Pinatikim ko na nga rin kay Ate Indy itong rice paper stickers at yan nga yung naging reaction. Thank you, mami po. Love you. You're welcome. You. Sobrang nakakatuwa dahil talagang na-appreciate ni Ate Indy itong mga ginagawa ko.